sa likod. If mahimo, move forward gamay para if ever na ay mo abot, silang mo occupy sa seat sa likod. So, again, no, may hapon sa tanan, we are given another opportunity, another chance para kita makasimba ug makadaig ug makahalad og awit diya sa tong buhi nga Dios. Of course, before anything else, let's start with a prayer. Ginahangyo ang tanan sa pagtindog. Alang sa tong prayer, atong ipiyong atong mga mata, atong iduko atong mga ulo. Our most gracious and heavenly loving Father God, Lord, we thank you, Father God, for giving us another chance, another day, para makasimba ug makaawit diya sa imong buhi ngalan, O Dios. Lord, thank you sa kinabuhi sa matagusang anaadri karon, Father God, nga nagahin jud og oras para makasimba sa imuha, O Lord. Lord, as we continue with our praise and worship this evening, O God, may you bless each and every one of us, O God. May you protect your sons and your daughters nga padulong diri sa church, O God, nga maabot sila diri nga safe and unharmed, Lord Jesus. Lord, fill this place with your presence, O God. Free every heart and every minds from distractions para kami makadaig ug makasimba jud diha sa imong buhing ngalan, O God, nga walay maski unsa nga nagababag, Lord Jesus. Lord, we are doing this for your glory and we bring back all the glory, honor, and praises to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maayong hapon sa tanan. Anda na ba ta mo dahil sa tong buhay nga Dios? Amen. Because God is forever faithful in our lives, let us sing our loudest praises to Him. Let's sing the song Forever. And of course, while we sing, ato ang ihalad, ato ang tingog kung atong mga kusog sa pagdaig sa tong buhay nga Dios. To the Lord, our God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Come on, church, let's sing praise. Sing praise. Come on, church, let's sing praises to our faithful Lord. Sing once again, sing praise. Sing praise. Sing
lives. Hallelujah. And because the Lord is faithful, He is with us in everything that we do, let us sing the song, My Redeemer Lives. Come on, church. Ito, ipakpak, tumakamot. Church, for another time, let's sing the song, My Redeemer Lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away, my pain. My pain is healed in His name. I believe. Let's sing it louder. Our Redeemer lives. Once again, my Redeemer lives. Hallelujah. Our Redeemer lives. Church, once again, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. For the last time, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Indeed, our Redeemer lives. Hallelujah. Lord, we are forever grateful for your life, O God. You're always faithful for us. And whatever happens, wala og wala dyan minimo gibiyaan, Lord God. Lord, we come here today and we want you to change and renew our lives, O God. You change and renew it in the sense nga mahimo na nga placing diya sa imong mga mata, Lord Jesus. Because Lord, whatever we are facing right now, we know nga wala og wala dyan makalabaw sa gahom sa imong gugma, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus.
Lord, come and change our hearts, O God. Renew it according to your will, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, we know that the power, no one can compare to the power of your love, O God. Let's sing the song, Power of Your Love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I've found in you. Lord, we come today to know the weaknesses that are in us, O God. But Lord, we know that whatever weaknesses nga naa sa mo, Lord God, this will all be stripped away because your love is very powerful, Lord God. By the power of your love, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hallelujah. Once again, let's sing the song, Power of Your Love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Hallelujah, Lord. Please renew our minds as your will unfolds in our lives, oh God. As your will unfolds in my life, in living every day, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to yours, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your. Once again, hold me close, let me walk bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the
The power of your love can change and renew us. So Lord, please take our lives, our hearts, use us, fill us, and mold us to whatever pleases you, O God. Because Lord, maurjud na among handom, Lord God. We just want to praise and worship your holy name. We just want to glorify you, Lord Jesus. Let's sing the song, Potter's Hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, grafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me. My love to You call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hands. Come on, church, once again, let's sing the song, The Potter's Hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. And Lord, we are captured by your holy calling, Lord Jesus. Set us apart, oh God, because Lord, we know that you have greater plans for our lives, oh God. And Lord, we know that you are drawing me closer to you, Lord Jesus. I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the purpose. Call us, oh God, and guide us, oh Lord, for whatever plans you have for our lives, oh God. I give my life to the Potter's hand. Hallelujah, Lord. Sama sa gingon sa kanta, we wholeheartedly give you our lives, oh God. We wholeheartedly give the Potter's hands our lives, oh God. Lord, we are the clay and you are the potter, Lord. Mold us kung unsa man imong tumong or unsa man imong plano for our lives, oh God. Use us kung unsa man ang makapaymaya diha kanimo, Lord Jesus. Hallelujah.
Once again, let's sing the song I'm captured by. Hallelujah, oh God, Lord, we are captured by your holy calling, Lord Jesus. So Lord, hear and take our lives, oh God. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord. Once again, I'm captured by your holy calling. Captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourselves. Lead me, Lord, I pray. Hallelujah. Take our lives, oh God. Mold us, oh God. Use us and fill us, oh Lord. Lord, hindi dyan may ako yung nagbalik-balik kami, but Lord, we give you our lives, oh God, because you are the potter and we are the clay lang, oh Lord. You call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to. Hallelujah, Lord God, we give you our lives, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, there may be times nagahi kay migulo and we want to do things on our own. We don't want to submit our lives to you, O God. But Lord, at this very moment, O God, Lord, we submit to you our hearts, our lives, O God. Use us sa imong kahimayaan, O God. Gamitan mi, Lord God, para mag-glorify imong buhay ngalan, O Diyos. Because Lord, grabe imong kamaayo sa mong kinabuhi, Lord God. Lord, dili na mo ma-achieve among mga achievements karon and wala mi diri sa amo ang gitindugan karon kung dili tungod sa imong pagpangga, sa imong kamaayo, sa imong grasya, sa imong tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord God. And Lord, in return for your goodness, for your grace, nga gihatag nimo sa mga, oh God, Lord, use us, oh God. Take us, fill us, mold us, call us, and guide us, oh God, to whatever your plans are for us, Lord Jesus. Lord, as we continue with our service this evening, oh God, Lord, prepare each and everyone's heart, oh God, for what they are about to hear this evening, Lord God. Open each and everyone's hearts, oh Lord, free everyone's hearts and minds sa tanan distraction, unsa pa nga burden ilang na-feel, kasakit ilang na-feel, free them, oh God, para makapaminaw sila tarong diya sa imong pulong, oh God. And Lord, use your messenger this evening, oh God, para matouch ang among mga kasing-kasing o gunahuna, oh God. And Lord, dihugi sa langit nung kaalam ang imuhang mensahero karong gabi una, oh God, para mapaabot dyan niya sa mo imong buti, paabot, Lord Jesus. Lord, dili dyan mi kapuyon or dili dyan mi makalimot o balik-balik o gingon ni sa imong Lord God, but Lord, thank you for your love, for your mercy, and for your grace. Mao jud ang reason nga naami diri karon, Father God. Lord, we bring back all the glory, honor, and praises to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Makahimo ng tanan sa paglingkod. Of course, ato ang iandam atong kasing-kasing ug gunahuna sa pagpaminaw sa pulong sa tang buhi nga Dios nga pagadalon ni Pastor Melvin Esposado.
Okay, salamat sa Dios o mayong hapon sa tong tanan. Padayon ang ato ang panaghisgot diha sa pulong sa Ginoo. But atong unang tagaan o kining foundation ang atong kaugalingon diha sa tubangan sa Dios. Kita nagatuo nga ang tao adunay komposisyon. So ikaw ug ako adunay komposisyon. Unsa man ning komposisyon? Kanang mga bahin, no? Bahin sa tao. Dunay komposisyon nato nga body, lawas. Doon na po type part o komposisyon nga soul o spirit. So body, soul, and spirit. Lawas, kalag, o espiritu. So muna ang kita nga tao. Then ang Ginoo, doon na po siya ay tulo ka persona. There's only one God. Usa lang ka Dios. Pero ang usa ka Dios nagpadayag nganhi sa tao sa tutulo ka mga pamaagi. No? Gitawag nato og persona, person. So ano na tayo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So kining tulo, nagpadayag kini siya nganhi nato sa matag panahon. So ang God the Father, moto ang panahon na makita nato ang iyahang pagpamuhat, active ang iyahang presence, active ang iyahang pag-work dinhi sa kalibutan, panahon sa daang kapanahunan. The Old Testament ug sa daan gyud, no? Panahon. Active ang Dios nga amahan. So, moto ang iyahang panahon. Then pag-abot na sa panahon sa anak nga diin iyahan ang gipadala dinhi si Kristo sa kalibutan, aktibo pod si Ginoong Hesukristo nagapanlihok sa panahon sa tao. No? Moto ang panahon sa anak nga diin iyahang gipulfill ang sugo sa amahan aron matuman gyud ang katibuk-ang plano sa Ginoo mahitungod sa tao. Then human sa panahon sa anak, niabot ang atong panahon. So ang atong panahon karon, panahon sa balaang espiritu, the Holy Spirit. So mo ni ang tulo ka panahon nga diin active ang tulo ka persona sa Ginoo. So usara sila, pero doon na lay specific nga person nga nagapanlihok. Ug sa atong panahon karon, panahon sa espiritu sa Ginoo. Ug kini nga panahon nato mo ni ang pinaka may tawag nato nga unique. Nganong unique man? Tungod kay ang presence sa Holy Spirit dili nimo makita nga naa diha lang sa daplin-daplin. Dili nimo makita ang presence sa Holy Spirit diha lang sa daplin-daplin. Kundili ang presence sa Holy Spirit anaa sa mga tao, naa kanhi kanato, ilabi na katong tao nga naay Kristo ang kinabuhi. So naay Kristo. Kay human naman ang panahon ni Kristo, sa dihang ikaw mutuo sa atong panahon karon kang Kristo, sa diyang mudawat ta kang Kristo, ang mupuyo ug musulod kanato ang persona sa Holy Spirit nga naa sulod nato. Dili na sa wala sa daplin-daplin. Kaya ang Holy Spirit naa na sulod nato ng mga Kristohanon. Dini ang dako kayo nga wala masabti, wala na to mahibalo tungod kay natagalan nato o burag na neglect na to ba. So dili makalihok, dili makapamuhat ang balaang espiritu kung dili ma-align ang imong body, soul, and spirit with the Spirit of God. Kay willing ang imong espiritu with the spiritual things, but your soul and your body in an opposite. Sa lahi siya nga paagi.
Imbis padulong dinhi ang imong espiritu, conviction sa Holy Spirit nga naa nimo, usahay magsukuhay kini siya tungod kay ang imuhang priorities, imong soul ug body iba ug lahi. So mo na ang medyo struggle ang kinabuhi sa tao. Struggle. Kay doon na may wala magpauyon, no? Sa tao, sa iyahang tulo ka bahin nga mao ang lawas, kalag ug espiritu, sa espiritu sa Ginoo nga naa sulod nato. And most of the time, nga ang espiritu sa Ginoo nagpuyo na sulod nato, magguol, mag-grieve siya. Ngano man, kay ato arang kaugalingon ang atong gi-recognize nga naa nagahari sa atong kinabuhi. So, kung katong ikanta nato nga atong i-offer ang atong kinabuhi diha sa Ginoo, hinumdumi nga naa ang espiritu sa Ginoo dinhi, ni sa dihang mulihok ang espiritu tanang bahin sa atong lawas. Bisan ang atong pagsulti, ang atong mga dila, ang atong mga mata, ang atong mga kamot, ang atong mga tiil, ang atong hunahuna, no? Naka-align, nakasintro diha sa Ginoo. Ug dili nato pwede himuon nga kanang limbungan ang Ginoo. Dili ni pwede malimbungan ang Ginoo by pretending sa ato ang physical out sa atong appearance. Dili nimo pwede. Dili nimo mabiyay-biyayan. Dili nimo mataguan. Kung unsa ang naa diha nimo kinalosuluran, nakita na sa Ginoo. Nakita na sa Dios. Nakita na. Tingali it takes pila ka tuig pero ang Ginoo magpadayag ug magpadayag. Takanta mo example kaganinang buntag atong gisgutan. Usa sa mga tiil nga gihugasan ni Jesus Christ, ang tiil ni Judas. Giapilan og hugas sa Ginoo. Pero kabalo ang Ginoo nga pag-abot sa unahan kini nga tao nga iyang gihugasan sa tiil, mo ni nga tao nga magbudhi diha kaniya. Kabalo ang Ginoo nga ang gihugasan niyang tiil nga mao si Pedro, gihugasan niya ang tiil, kabalo ang Ginoo nga pag-abot sa unahan pila ka adlaw ilimod siya sa tulo ka higayon. Kabalo ang Ginoo nga ang ubang mga apostoles pag-abot sa pila-pila ka adlaw human siya gihugasan ang ilang mga tiil, mabugnaw sila sa ilahang pagpangalagad. Ang uban mubiya, mubalik sa ilahang karaan nga pagkinabuhi. Kabalo ang Ginoo. Kabalo ang Dios. Kabalo ang Ginoo kinsa ang apostoles nga maduha-duhaon. Kabalo ang Ginoo kinsa ang tao nga o apostoles nga nagsunod siya nga magapangutana. Kabalo ang Ginoo. Walay matago. Kabalo ang Ginoo tanan sa tuwang kinabuhi. Kaya nining kahaponon, no, atong tagaan nindotong kanta nga Lord, I offer my life, no? Use me. Mold me. So kana kung imo nang tanawon kana nga wala na siya maghisgot nga ikaw iyahang gamiton in external way diya sa gawas nga paagi. Sulod si mo gikan sa sulod mo gawas. Kaya ang Holy Spirit naa na sulod na to. Pagmingon ka gamita ko Ginoo, Holy Spirit, use me. Use my mouth as your mouth. Use my eyes as your eyes. Gamita ang akong mata Ginoo, sama sa imong mata nga nakita nimo ang kaluoy sa mga tao nagkinahanglan o Ginoo. Kay kung dili nato na siya masabtan nga gikan ri sa sulod nato, bisag unsa nimo pagtan-aw, bisag unsa mga panghitabo, wa gyud kay pagtagad niya na. Why? Pero kung gikan ang Ginoo moingon si imuha, gamita ko Lord. Gamita ang akong baba as your baba.
Gamita ang akong kamot as your kamot nga muhikap sa mga tao nga makasinati og pinasahi nga presence sa Ginoo. Dili sa sulod nato. So ako nagatuo ko nga ikaw naa diha ang Espiritu sa Ginoo, mao na siya ang maghatag kanimo og gahom, power. No? Ang dinhi nga atong madungog ang pulpito magpahinumdum lamang diha nimo. Mag-remind lamang kanimo. But dili dinhi nagagikan. Ang nagagikan ang source sa Ginoo naa diha sulod nimo. Naa diha sulod nimo. Diha sa imong kaugalingon nagikan ang tinubdan nga gahom sa Dios. Pinaagi sa Espiritu sa Ginoo nga naa nagpuyo diha nimo. Muna nga every time nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo, makadungog ta sa pagmensahe sa Ginoo, i-connect day nimo diri sa Ginoo nga naa sulod nimo, Lord. I-connect day nimo. Naron mo gawas kini siya, mag-flow kini, makita kini siya. Dili makita gikan sa gawas padulong dinhi, but makita gikan sa sulod mo gawas ug makita sa mga tao. Kaya moingon ang Ginoo, let your shine before men. So let your light shine. Naa diri ang kahayag sulod musidlak. Kay si Kristo mao man kahayag naa man sulod nato. Musidlak lamang kinig makita sa mga tao. Kung silang makita ang kahayag ni Kristo ng mga maayong buhat nga atong gihimo. So muna mga igsoon ang buot natong masabtan ang foundation sa tuang kinabuhi. No? Ang dinhi nga pulpito just only a reminders. Pagpahinumdom. Ingani di ay ang gusto sa Ginoo, then connect sa Ginoo nga naa sulod diha nimo. Lord, use me. Lord, tabangi ko. Help me, Lord. Giyahi ko Ginoo, naa sulod nimo. Naa sulod nimo. Mao bitaw nang bisan og magluhod ka, muhapa ka, no? Mutindog ka, naa ang Ginoo. Duol kayo. Naa dinhi ang Ginoo sulod nato. Mabitaw ng usahay ang uban akong dili man ko tao nga medyo ang kanang mudali na ta mo hatag sa tuang komentaryo, but to me ingon lagi ko, bisan gani sa hunahuna nakabalo ang Ginoo. So bisan gastong hunahuna wa pa nato gisulti kabalo na ang Ginoo. So kung atong isulti ni siya bisan sa hinay kaayo, makabalo ug nakabalo ang Ginoo. No? Muna nga usahay kining pagsyagit. Sa ako ang conviction di kay ko kuan sa kanang musyagit bungol ang Ginoo. Dili bungol ang Ginoo bisan pag mingon ko, Lord, dalaygon kay ka sa akong kinabuhi. Din mo gawas na, mo padayag na, mudayag. Kaysa una, makita nimo sa panahon ni Kristo, kung asa si Kristo, dito ang iyang presence. No? Kung nasa si Kristo dito, nara dito ang presence ni Kristo, wala dito. Kaya ang mga leader sa simbahan, pretend sila nga gikan sa gawas padulong sa sulod. Mobito na sila magpuasa, pakita gyud sa gawas, tag-as kay mga sinina, unya lihok nga kuang kaayo nang dili kayo. So sa gawas ginapakita. Mobito ang kasagaran ginabadlong ni Jesus Christ diha sa iyang gospel, woe unto you. Woe unto you, Pharisees, Sadducees, no? So iyahang ginabadlong. So karon ang panahon sa espiritu sa atong panahon karon
wala didto, wala dinhi kundili naasulod nato. Kay gisaad man sa Ginoo, puy-an kita sa espiritu sa Ginoo. Individually. Ug gana makita nato sa panahon sa Pentecost, sa dihang nagtapok na tong mga apostoles, ang uban hadlok, kay hadlok sila pamatyon, kay gipangluto sila, kay napatay man si Jesus Christ. Unya gilubong, tulupak adlaw siya sa ilalom dito sa paradise sa Abraham's bosom, ni adto pa si Jesus Christ dito tulok adlaw. Unya pagkabanhaw ni Jesus Christ, iha katong gidala tong mga captives nga naa didto, gidala niya didto sa third heaven. Unya sa diyang nakita siya sa mga apostles, siya gakson, ingon siya, ayaw ko ninyo hikapa kay wala pa ko kadto sa akong amahan. So 40 days nagtuyok-tuyok pa si Jesus Christ diri 40 days. Una siya kayab, pagkayab niya mo na tong gitawag natog Pentecost, ika-50 adlaw. 50 means 50. So Pentecost, pag-abot sa ika-50 adlaw, nagtapok sila as instructed sa Ginoo. Og sa dihang nagtapok sila sa gisugot Ginoo, niabot ang gipromise sa Ginoo, gipromise ni Jesus Christ nga mao ang balang espiritu. Og sa pag-abot sa balang espiritu, silang tanan gihupngan sa balang espiritu ug sila nagsulti og mga pinulungan. So naa ditong kaisog sa ilahang pagsulti sa mga pinulungan. Ug sa dihang nakadungog atong mga tao nga naa dito palibot, ang ilang nadungog mga pinulungan sa nagkanalaing mga tao. So kung unsa ang pinulungan ni atong tawo nakadungog, ilahang sinultihan ang ilahang nadungog. Ingana ang gahom sa espiritu sa Ginoo. So sa ato karon, mao pod ni lahi-lahi ang pagpamuhat sa Ginoo. Lahi-lahi ang iyang pagministeryo, kay lahi-lahi ang imo ug akong kahimtang og sitwasyon. Lahi-lahi ang atong mga pagpanginanglan. Apan sa tubangan sa Dios, mao ni ang atong tagag pamalandong. Sa tubangan sa Dios, ikaw ug ako tinguha sa Dios nga managhiusa sa pagbuhat sa mga gimbuhaton, ilabi na sa espirituhanon nga bahin. Ug dinhi gihatagan og pipila ka example sa Ginoo. Diha sa Juan atong gibasa kaganina bersikulo 13, magsugod sa kapitulo 13 bersikulo 12. Atong mabasa dinhi nga nagaingon. In John chapter 13 verse 12. John 13 verse 12. Singon pa diha, so after he had washed her feet and had taken his garments and was sit down again. Human niya nahugasan ang tanang mga tiil sa iyang mga tinunan. Ug natrapuhan sa tuwalya. Towel means a sign of serving, no? So towel. Pero ang uban gusto og title, not towel, no? Ang uban gusto og title. Titulo. Kung bitaw sa una, sa dihang wala na'y pastor ang simbahan dito sa Quirantidós, wa may pastor, kami lang. Yang gusto gyud ang uban, pastor, ikaw gusto ka, pwede na ka mahimong pastor. Installahan lang ka, ako'y problema, pastor kog dili, basta mag-serve ko sa akong Ginoo. No? Ay uban gusto og power, gusto og title. But ang gusto sa Ginoo, towel. Towel, not title. And the towel nga gihikot sa gibakos ni Jesus Christ siyang hawak, kining bakos magod nagrepresent na siya og kamatuoran. Kung imong tanawon si Paul nagsulti, baksin ninyo ang inyong mga hawak sa kamatuoran. Ug ang bakos sa unang panahon, kung ikaw sundalo, mo ni ang mugunit sa imuhang lower garments, kining mong pantalon, lower garments, luag may guna. Walay sundalo nga ang iyang
lower garments guot. Luag yun na para makalihok-lihok. Unya lawlaw man na siya kung dili mabaksan. Bakusan yun na siya para dili mahulog. Muna unas paggunit sa lower garments. Dunay belt. Unya kining bakos diha ibutang ang sword. Usa nang sword katong hinagiban, katong espada. Dili ibutang man sa bakos. Unya ang bakos mo na ang kamatuoran, the truth. Unya Jesus Christ is the truth according to John 14:16. I am the way, the truth, and the life. So siya ang kamatuoran, si Jesus Christ. So kung naa kay bakos, no, nga servant, dili na kay bakos nga towel as servant, nagrepresent pagka ulipon o pagka kining pangalagad, not title, dili titulo. But towel, servanthood. Hunya diha nabutang ang kamatuoran, diha ang sword sa Ginoo. And the sword is the word of God. So doon na kay kwan. So muna ikaw kung doon na kay sword, what is the word of God, to i-train imong kaugalingon unsaon paggamit sa sword. Kaya kung di ka kabalo mo gamit niya ng sword, basin ikaw pa ang unay masamad. Ingon pang pulong sa Ginoo, the word of God is like two-edged swords. Kanang duha ka buok, pikas-pikas na ay hait. Isuod na nimo diri. Pagbira nimo ng sword, kung di ka kabalo mo gamit niya na, basin ikaw maunay o kasamad. Kaya, tun-i imong kaugalingon sa paggamit sa sword, taas man ang sword. Muna imong gamiton, pagbugno, pag-away sa kalaban, pagsangka, pagputol, pagtigbas. The word of God. Tun-an nimo ang pulong sa Ginoo. Now, human nahugasan ni Jesus Christ ang mga tiil sa tinunan, ug natrapuhan sa tawil nga iyang gibakos, mibalik siya sa lingkuranan, mibalik siya sa lamisa nga diin siya nagkaon. Og sa dihang pagbalik niya, ningon siya, he said unto them, know ye what I have done to you? Kabalo ba mo kung unsa ang akong gihimo sa inyo karon? Inyo bang nahibaluan? Gining paghugas, kabalo sila nga gihugasan nilang mga tiil. Pero kabalo ba gyud sila? Ingon pa si Jesus Christ, nakabalo ba mo sa akong gihimo ninyo karon? Dinhi pa sa atong pinulungan, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kaya sa bersikulo 14, iyang gi-explain 13 hangtod sa 17, gi-explain niya unsa ang gihatag niyang example nga angay natong tumanon. Natay teacher din natay mga teacher. Ang teacher mohatag nag example. Halimbawa, alright class, ang atong subject karon about algebra. Bisod ng algebra. Atong subject karon is addition. Addition. So maghatag example. Example, 3 plus 5. So 3 plus 5, muhatag example. So muna imong buhaton, tulo, kung mingon tag plus, dugangan, idugang, plus 5, dugang. So pila tanan? 8. So ihatag nimo example para pag-abot sa paghatag og senaryo, pag-abot sa sitwasyon, makabalo na muhimo sa pagsulbad ang maong mga estudyante. So ang teacher naghatag ng example. Bisan asa, mo training ka og pagka sundalo, pagka pulis, example, ingani pagunit sa armas, ingani pagpabuto, ingani mong posisyon, ingani mong buhaton, na yun na example. Magtuon ka sa pagluto, ang imuhang chef cook din ha, magluto, tagaan kag example, mo ni ang imong buhaton, mo ni mo sunod, mo ni ingredients, mo ni buhaton, tagaan ka og example. Si Ginoong Hesukristo, naghatag example siya nganhi kanato. So unsa may purpose sa example? Ang purpose sa example nga gihatag aron imong masunod. Aron imong mahimo kung unsa ang gihatag nga problema. So karon kay espirituhanon man nga bahin, si Kristo naghatag example nganhi kanato.
Unsa ang iyang gihatag nga example dinhi sa atong gibasa, una ingon pa siya diha sa bersikulo 13. Ningon pa siya, nagtawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo. O tama, ingon si Kristo. Bersikulo 13. Pakita ko. Bersikulo 13 sa Juan 13. No? Sige, makita na. Ningon na diri sa akong Bible, nagtawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo. O gusto kamo kay mauman kana ako. So gitawag nila si Kristo nga Ginoo magtutudlo. Tama. Pero ang Ginoo nga magtutudlo kanila naghatag example. Og kun ako ang inyong Ginoo magtutudlo, naghugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinanglan maghinugasay sa inyong mga tiil sa usa ug usa. Unsa may example nga gipakita ni Kristo dinhi? Nga iyang gihugasan ang tiil sa iyahang mga tinun-an, nga siya man gani ang Ginoo og magtutudlo. Unsa nga gipakita ni Kristo nga example nga angay makita usab ngani kanato nga atong tumanon o nga atong buhaton. Ha? Ihatag iyang example hining gitawag og una, humility. Pagpaubos. Humility. Ginoo siya, magtutudlo pa gyud siya, pero naghugas sa tiil. Church, dinhi nato gitudluan ta nga magpaubos. Humble. Yeah? Wala tay atong ikapanghambog. Humility. Ginoon ako, magtutudlo ko, pero naghugas pa ko sa inyong mga tiil. Buhatan ninyo ang paghugas sa mga tiil sa usa ug usa. Humility. Second, nga gipakita ni Kristo, dili lamang sa pagpaubos kundi sa service. Pag-alagad. Pag-alagad nga ana ang pagpaubos. Mo nang ipakita ni Kristo nga example aron og ikaw og ako makahimo og makatuman. Kining word nga humility o humbleness, no? From the word na humus. Humus. Na kung tanawon nimo ang usa ka humus, wala na siya nagikan sa maayo. Ang usa ka yuta nga mahimong maayo nga humus, ginabutangan na daghang mga lata. Gibutangan na og daghang mga hugaw. Gibutangan na og mga exist nga mga panos, mga lata, mga bukog. Tanan ilabay didto. Pero kana siya sa kadugayan ilabay didto, mahimo na siyang malata, mahimo na siyang humus. Ug katong nahimo niyang humus mo nay gamiton sa pagtanom na usab. Tanuman na po natong nalata nga mga nahimong yuta nga nalata gikan sa mga gipanglabay, fertile, tambok ang tanom. Humility, pagpaubos. Pagpaubos. Sa bisang aspito, kaya ang Ginoo iyang kalagutan kining mapahitason. So, ingon pa siya, gipakitaan ko kamo, buhatan ninyo ang paghugas sa usa ug usa
sa mga tiil. Kaya ningon siya, kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo. Aron nga kamo usab, kinahanglan magbuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. So gina-expect sa Ginoo diha kanato nga atong buhaton ang gihimo niya. Pagpaubos, pagpangalagad, pagserbisyo, no? Diha sa isig kaingon, isig katawo. Dili lamang kini adunay pagserbisyo, aduna pod kitay kahangawa, kaluoy. Kaluoy. Si Kristo maluluyon. Kita niya ang mga tao nga naglakaw nga walay kasiguruhan, naluoy siya. No? Maluluyon. Sumusab na sa tuwa. Daghan kay pang mga tao karon nga nasa kalibutan naglakaw nga wala pa sa Ginoo. Kung di man nato sila masultihan in person, pwede natong dadon sila diha sa mga pag-ampo. Ano na tay kaluoy? No? Kana nga kaluoy nga ginapangita sa Ginoo sa tuwa. Anang gitawag og compassion. Adunay kahangawa. Adunay kahangawa. So muna mga igsoon, dinhi dili lamang niya gisulti sa tuwa ang paubos, pagpangalagad, adunay kahangawa, gisulti pud niya dinhi ang paghatag o pagpinasayloay. No? Kay ang paghugas sa tiil simbolo sa paghinlo kon pagpasaylo sa atong mga sala. Kay ang tiil bisan asa man magalakaw, usahay makalakaw og lapok, adunay hugaw, mahugasan. Makalakaw og mga naay mga sampinit, mahugawan, no? Adi naman mahugawan, pastor, kay nagsapatos naman karon, may matusaon na kay nagsandal mo nang hugaw. Karon sapatos naman, dili na mahugawan. But simbolo. Daw kinsa daw sa tuwa dinhi ang wala makalakaw, wala makahimo og dili maayo. Ha? Kaya ingon pa ang pulong sa Ginoo, ingon pa ni David, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Adunay gyud ay mga dautan. No? Bulahan ang mga tao. Bulahan ang tao nga wala magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Bulahan. Naa gyud sa kalibutan karon. Kaya naa ang pagpasaylo, naa ang paghinlo, naa ang pagpangayo natong pagpasaylo sa Ginoo nga mahinluan kita sa atong mga sala. Patingon pa siya, ingon pa si Kristo na kaligo na ta, human na ta. Sa ato ang sala nga ang bayad mo ang kamatayon, hinluan na ta dito. Pero dunay panahon nga ikaw makasala sa hunahuna sa buhat, then mangayo tag kapasayloan niini. Mo na ang gitudlo ni Kristo. Gitudlo ni Kristo sa tuwa ang pagpinasayloay. Ug dinhi gitudlo usab ni Kristo ang pagtuman. Ingon pa siya diha sa bersikulo 15. Ingon pa siya 15. Kay usa sa panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab kinahanglan magbuhat, no? Sama sa akong gibuhat kaninyo. Bersikulo 15. So dunay pagtuman. Obedience. Obedience. Ubig ta, mutuman ta, unsay gisulti. No? Mutuman ta. So, kung kining tanan, humility, service, forgiveness, compassion, obedience, let God, Lord, tabangi ko.
nga mugawas kini gikan sa sulod makita sa gawas. Oh. Tabangi ko Lord nga ang akong mga tiil makalakaw makatuman sa imong gisulti. Tabangi ko Lord nga ang akong makamot makabuhat sa imong gisulti. Tabangi ko Lord nga ang akong baba makasulti sumala sa imong gisulti. Na dinhi. Wala gikan sa gawas. Wala gikan kini diri lang nagpa-remind lang ni diri. Mobita nang usahay. Ang gisulti dinhi gaingon ta nindot tama. Pero pag abot nimo 10 taon nakalimot na ka. Experience ba na ninyo? Nga usahay pag abot na 10 taon nakalimot unsa gisulti gani? Kalimot na di ba? Kalimot na. Pero kung ang Espiritu sa Ginoo mo imuhang sultihan, Lord, tabangi ko, iyahan ang ipahinumdum nimo. Ipahinumdum na nimo kay mo man ang trabaho sa Espiritu sa Ginoo. Kung atong mabasa diha sa Juan, no? Ang trabaho sa Holy Spirit magpahinumdum, mag-remind ka nato, no? Diha sa Juan kapitulo 16, no? Ingon pa diya sa versikulo 7, versikulo 8, inigabot niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala, og sa pagkamatarong, og sa hukom. Mahitungod sa sala, kay sila wala man musalig kanako. Mahitungod sa pagkamatarong, kay ako muadto man sa amahan ug dili na ako makita ug dili na kamo makakita kanako. Ingon diya sa bersikulo, ingon siya the Holy Spirit maoy maghatag ug magpahinumdum sa ato sa mga panghitabo. Di bikan sa bersikulo 12, daghan pa akong isulti kaninyo apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini karon. Inigabot sa Espiritu, versikulo 13, inigabot sa Espiritu sa kamatuoran. Kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. So ang Holy Spirit, siya ang magtultol kanato ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Ang balang Espiritu. Kay siya dili magsulti sa iyang kaugalingong pagbulutan, hinunua ang iyahang nadungog. Ang iyahang madungog mao ang iyahang igasulti og ang mga butang nga umalabot iyang igatugyan kaninyo. So mo na ang trabaho sa Holy Spirit. Musulti siya sa kamatuoran kung siyang nadungog gikan sa Dios sa Ginoong Hesukristo, mo nang ipahinumdum diha nimo. So mo na mga igsuon, akong ingon kaganina, ang Holy Spirit dunay dakong kahimuan, dunay dakong papel sa atong kinabuhi sa atong panahon karon. Kining gihatag nga example ni Jesus Christ, mahimo og mabuhat nato ni sa tabang sa Espiritu nga naa diha sulod nimo. Wala na siya kauban nimo. Wala na ka diha kang pastor, wala na diha sa simbahan, naas kauban nimo sulod nimo. Naa kasi mong balay na ang Ginoo kauban nimo. Kung naa kasi mong trabaho, naa kauban ang Ginoo nimo. Naa kasi mong magimbuhaton, naa kauban ang Ginoo sa imuha. Kaya nindot kayo madungog sa Ginoo sa matag gutlo sa atong kinabuhi, kanunay kang mingon, Lord, help me. Tabangi ko. Malipay ug malipay ang Ginoo diha nga makadungog niya na. Nganuman, mo man ang iyang trabaho, mutabang nato. Kunya sa dihang imo siyang sangpiton sa pagpangayo og tabang, kalipay niya nga siya mutabang nimo. Pero magsige ginitag bagutbot sige ta og kanang pagsultig dili mao paita ba ni lisura ba ni unsa naman ni siya mag-grieve. Naraman siya sa imuha. Pero ko, Lord, tabangi ko. Unsa akong buhaton? Tabangi ko, Lord. Yung makita niyo, doon na kay peace of mind, naa kay inner joy,
bisan og nagabaliktad na ang panghitabo sa kalibutan, anaa kay kalinaw, kalipay gikan sa Ginoo. Sumuna mga igsoon ang challenge nato karon sa atong kinabuhi. Si Kristo naghatag na og example. Angay natong sundon, angay natong buhaton, angay natong himuon. Ang challenge diha naa diha nimo. No? Unsaon nimo nga sa imong gutlo sa imong kinabuhi, imong ma-recognize maila ang Ginoo. Ever ready siya mutabang nimo. Mutabang siya. Di igud kanya pasagdan. Instead nga magsigit tag scroll sa tuang Facebook, mga magmarites-marites diya sa panghitabo, imo na lang i-connect siya, Lord. Giyahi ko, tabangi ko. Connect na lang kasi ha. Mas dako pagkahimuan sa tubangan sa Ginoo. Yang kaway dili makapenetrate diha. No? Dili siya makahatag kanimo og kuan. Pero magsigit ta og invite sa negative vibes, sige ko na gamayng kuan sa puto na ka, mugawas ng mga pulo nga dili maayo, ano? Yeah. Nagkatawa ang kaaway, nagkatawa ang kaaway sa Ginoo. Mingon ng kaaway sa Ginoo, sige pa yung kasuko, sige pa sulti, sige na, wala. Gumay ra kay na, wala. Lipay kayo ang kaaway. Pero ang Espiritu sa Ginoo nga nasulod nimo, magsubo. So wala mga igsoon, ang challenge diri nga nato hini nga kagabion. Ang Dios naghatag na nato og example. Hibalo tun-i, no? Ang Ginoo nga naa ka nato. He is a loving Father. May gugmaon siya nga Dios. May gugmaon siya nga amahan. Muna ang mga pagpahinomdom sa Ginoo ug akong mga pagampo nga dunay ni kahimuan diha sa imong kinabuhi. Dunay kahimuan sa atong panahon karon. Kay nasayod ta, perilous time gayud na anang mga panghitabo. Naana nining sa atong panahon kining pagbugal-bugal, pagyaga-yaga, pagbutang-butang, nalatanan diri sa kalibutan. No? Madungog nimo daghanang mga fake news. Daghan, pwede kang buhat-buhatan og istorya. Pwede kang buhat-buhatan og buhat nga dili mao. Muna ang kalibutan. Nung dili nato na mabantayan, madala ta sa anod sa kalibutan, malayo ta diya sa presence sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan, magaduko atong ulo, magampo kita. Amahan namo nga langit nun, Lord, salamat sa imong mga pulong nga imuhang gipaabot sa among taliwala. Imong gipakita Ginoo ang panag-ingnan nga angay namong matuman, mabuhat samtang kami nagakinabuhi nining ibabaw sa yuta. O Dios, akong mga pagampo diha kanimo, kauban kining imong mga kanakan. Nga ikaw magapadayon sa pagpamuhat nga pinasahi sa matag usa kanamo, O Dios. Salamat, O Dios, imong pagabuhaton, padayon ka magpanalangin kanamong tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako